muling nasasangkot sa gitna ng pangbabatikos ang unkabogable star na si Vice Ganda. Muling nasasangkot sa gitna ng matinding pangbabatikos ang unkabogable star na si Vice Ganda matapos ang isang kontrobersyal na insidente sa isang episode ng It's Showtime, kung saan binugahan ni Vice Ganda ng tubig ang kalahok na si Johaira. Sabay hirit ng mga linyahang inakusahan ng mga netizens na colorist at insensitibo. Mabilis na umagaw pansin at nag-viral ang mga video clips sa TikTok at X, pati na rin ang pagbalot ng kontrobersiya sa national television. Naging insensitibo nga ba ang It's Showtime host? O naging sensitibo lamang ang mga netizens? Narito ang detalye sa buong pangyayari at sa mabilis na pagbasag ng katahimikan at paghingi ng formal na paumanhin ni Vice Ganda. Isang malaking usapin at mainit na talakayan ngayon sa mundo ng pambansang showbiz ang panibagong kontrobersyang kinahaharap ng tinuturing na unkabogable star at pangunahing host ng programang It's Showtime na si Vice Ganda. Ito ay matapos siyang maglabas ng formal na paghingi ng paumanhin sa harap ng publiko at sa kanyang mga tagapanood sa noontime show na It's Showtime. Ang hakbang na ito ay isinagawa kasunod ng sunod-sunod na matinding pagbabatikos mula sa mga netizens at taga-subaybay ng programa dahil sa kanyang ginawang aksyon at mga binitawang salita sa live television at online streaming platform. Upang mas maunawaan ang buong konteksto ng pangyayari, nag-ugat ang naturang issue sa isang episode ng programa sa ilalim ng kanilang mga nakakatuwang segment na Memory Mark at Ulala Rote. Sa gitna ng kanilang asaran, lokohan at kulitan sa tanghalan, isang hindi inaasahang eksena ang naganap kung saan binugahan ni Vice Ganda ng tubig mula sa kanyang bibig ang mukha ng audience at co-performer na si Johaira. Hindi lamang doon natapos ang eksena, sapagkat nasundan pa ito ng mga linyahang agad na kumuha ng atensyon at galit ng mga manonood. Sinabihan ni Vice Ganda ang naturang kalahok ng mga salitang, "Ba't nagputik ka?" na kanyang dinagdagan pa ng hirit na, "Nung ininom mo mineral, nung binuga mo kanal na." Bagamat ang ganitong uri ng komedya na madalas tawaging kanal humor o bar-style comedy ay nakasanayan na sa mga nagdaang panahon, hindi ito pinalampas ng malaking bahagi ng modernong audience. Sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos maipalabas ang episode, mabilis na kumalat ang mga video clip na ito sa iba't ibang social media platforms tulad ng TikTok, X na dating Twitter at Facebook. Dito ay umani ito ng libo-libong reaksyon kung saan karamihan sa mga comment ay nagpapahayag ng labis sa pagkadismaya at pagpuna sa kawalan ng respeto sa kapwa. Naging mabilis at matindi ang naging reaksyon ng online community. Marami sa mga netizens ang inakusahan si Vice Ganda ng pagiging sensitibo at paggamit ng colorist jokes o paggagaya at pagpuna sa kulay ng balat ng isang tao para lamang makalikha ng katatawanan. Ayon sa pahayag ng ilang mga netizens sa social media, hindi umano makatarungan at hindi dapat itinuturing na nakakatawa ang pagbuga ng tubig sa mukha ng isang tao, lalo na sa isang babaeng kayumanggi ang kulay ng balat. Ipinahayag ng marami na bilang isang kilalang pampubliko at modelo ng kabataan si Vice Ganda, ang mga ganitong aksyon ay nagbibigay ng maling ehemplo at nagpapanatili ng diskriminasyon batay sa itsura at kulay ng balat. Bukod dito, hindi rin naiwasan ng ilang mga kritiko at social media users na muling balikan at iugnay ang mga nakaraang kontrobersya na kinasasangkutan ng TV host. Ipinaalala ng ilan ang kanyang mga naging biro noong mga nagdaang taon ukol sa mga sensitibong paksa at iginiit na tila kulang pa rin umano sa maturity at character development ang komedyante pagdating sa pagrespeto sa hangganan ng komedya sa telebisyon. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon, pagdami ng mga negatibong reaksyon at pagtrending ng kanyang pangalan sa iba't ibang social media platforms, hindi na pinalampas pa ng pamunuan ng programa at ni Vice Ganda ang pagkakataon na agad itong linawin. Sa mismong live broadcast ng It's Showtime, humarap ang komedyante sa gitna ng entablado upang direktang maglabas ng pahayag at humble na humingi ng dispensa sa buong madlang people. Sa kanyang opisyal na pahayag habang hawak ang mikropono, tinako at inamin ni Vice Ganda ang naging pagkakamali ng kanyang koponan. Sabi niya,
Nakarating po sa aming kaalaman na may mga madlang people po na hindi nagustuhan o na-offend sa ilan sa aming mga jokes o biroan dito sa Showtime, pati na rin sa ginawa namin sa Memory Mall. They found the jokes offensive and insensitive. The last thing we want is to displease you o hindi mapasaya ang aming madlang people. Kaya naman ina-acknowledge namin ang inyong sentimiento at humihingi po kami ng paumanhin sa inyo and we will try to do better. Maraming salamat po. Sa pagsusuri ng marami sa naging pahayag nito, kitang-kita ang seryosong tono ng TV host kumpara sa kanyang karaniwang masayang gawi sa telebisyon. Ipinakita ng kanyang mabilis na aksyon at paghingi ng tawad ang pagkilala sa kapangyarihan at boses ng mga manonood sa kasalukuyang panahon. Sa patuloy na pagbabago at pag-unlad ng kamalayan ng lipunan, kapansin-pansin na mas nagiging maingat, kritikal at edukado na ang pambansang audience pagdating sa media consumption. Ang mga biro at gawin na itinuturing na katanggap-tanggap noong mga nakaraang dekada sa mga comedy bar ay hindi na basta-bastang pwedeng dalhin sa pambansang telebisyon nang walang karampatang pananagutan. Ang nangyaring ito ay nagsilbing malinong na paalala sa lahat ng mga personalidad sa larangan ng entertainment na ang tunay na komedya ay hindi kailangang makatapak o makasakit ng damdamin ng iba upang makapagpatawa. Ang mabilis na pagharap ni Vice Ganda at ang kanyang direktang pag-ako sa kanyang pagkakamali ay itinuturing naman ng ilan sa kanyang mga taga-suporta bilang isang maganda at responsableng hakbang upang mapanatili ang tiwala at respeto ng publiko.